Iba't iba ang kulay ng buhay. Bawat kulay, matingkad man o mapusyaw, lahat ng ito'y kumakatawan sa pagnanais na maging bahagi ng mundong pinipilit natin maging makulay. Maging makabuluhan, dala ang ating mga natututunan sa ating mga magulang at pamilya mula pa sa ating pagkabata. Madalas sabihin nila tatay at nanay na kaya daw nila ako pinag-aral sa Don Bosco ay para mahulma ako sa magagandang aral sa buhay na naaayon sa mga halimbawa na ibinahagi sa atin ng ating patron na si San Juan Bosco. Malabo ang kulay na ito para sa akin. Ang alam ko lang, tulad ng mga ordinaryong kabataan, gusto ko maglaro, makasama ang mga kaibigan, at i-enjoy ang buhay. Ang alam ko lang, mapalad ako at nagkaroon ako ng pamilyang kumakalinga, nagmamahal, nagbibigay gabay. Pero sinadya yata ni Don Bosco na ipakilala sa akin ang mga kulay na hindi pamilyar sa akin nang sa hindi inaasahang pagkakataon ay maging bahagi ako ng student exchange program sa Salesian High School, Gwangju, South Korea noong 2015. Ibinuhos ng exchange program ang napakaraming kulay na kumakatawan para sa mas maraming oportunidad, hindi lang para sa akin, kundi para sa mga tulad kong naging bahagi ng programa. Nung napili ako sa student exchange program, sobrang akong kinabahan kasi nalaman ko na 1 week kaming mawawala dun mawawala dito sa Pilipinas. E di syempre, wala kang kasamang pamilya, e di magiging malungkot ka. Nung umalis si Rafael for Korea, syempre, masaya pero malungkot, magkahalo. Dahil first time na mawawala siya ng ganun katagal. Pero masaya ako kasi hindi naman lahat nabibigyan ng chance. Pero he was chosen to be one of the delegates. So, proud ako for him. And ugali naman namin yung gusto namin ma-experience niya yung iba't ibang bagay. And the good thing was, independent naman siya So, hindi ako nagwo-worry na baka mamaya hindi niya kayanin. Ang totoo, very excited siya kasi first time niya talagang to travel and he likes to travel. Actually, it was destined, sabi na destiny or fate kasi they were not supposed to be included in the pick of the students because he was only in grade 8. Grade 9 and 10 dapat yung included, but somehow nasali siya kaya nagulat, it came, parang surprised kami and happy na rin. Madalas, balewala sa akin ang court na ito. Pero dahil sa exchange program, nagkaroon ako ng pagkakataon na makipumuhay sa mga naninirahan dito. Hindi ko malilimutan kung gaano kasaya ang mga taong nakatira dito nang dumating kami isang umaga na may dalang simpleng pagkain. Life-changing para sa amin ang encounter na ito at sa mga naninirahan sa Barangay Burol. Namulat kami sa katotohanan ng buhay na maraming mga kababayan natin ang tunay na nakakaranas ng kahirapan. Hindi ko malilimutan ang mga simpleng ngiti nila sa bawat kwento. Lubos ang kanilang pasasalamat. Ayon sa kanila, ay hindi nila inakalang mapapansin sila ng mga Koreano at pagtutuunan ng pansin ng mga Bosconian. Pero ang hindi nila alam, mas labis ang pasasalamat namin. Pasasalamat ko dahil tinuruan nila akong pahalagaan ang mga bagay na mayroon ako, material man o hindi. Itinanim nila sa aking isipan ang kahalagahan ng pagbabahagi sa kapwa.
Dito ay nagkaroon ako ng pag-asang maging instrumento upang patingkarin ang buhay ng sino mang nawawalan ng kulay sa lipunan. So yung partner ko kasi na injure siya. So yung on the way here to Manila, may lagnat siya, tapos yung leg niya masakit daw. So later on nalaman namin na yung pala parang meron siyang problem dito sa leg. So half of the time we spent it at the hospital. So I think that was a very big problem, not only for me but for my partner, Che Gunjong, because I think he missed a lot of experiences here in the Philippines, and he was left out a little bit. Sa pagkalinga na parang isang tunay na anak na binantayan pa ng nanay ni Abraham, ang kanyang Korean partner sa ospital ay nakasama muli sa nalalabing pang activities, si Che Gunjong. Tulad ng karanasan namin sa Barangay Burol at ang kabutihan na ipinakita ng pamilya ni Abraham Diaz, ay nagturo ito sa akin ng mas malalim na pagpapahalaga sa kapwa. Sa pamamagitan ng exchange program, isang pamilya, isang ina, ang nagpamulat sa akin ng esensya ng pagtulong na hindi tumitingin sa estado sa buhay at sa lahing pinagmulan nito. Hello, I already good, yeah, and I'm so happy because you carried me so much, so many, thank you. Family, yun nga, naipakita namin dun sa Korean yung closeness namin lahat. Kasi despite nga the hectic schedule, we made sure na kompleto kami to support each other. Na nandun kaming lahat dahil meron kaming bisita, which is normal sa ating mga Pilipino. Yun nga, yung ugali natin na gano'n na dapat pag may bisita, hindi naman siguro pakitang tao, pero yung ini-aim mo talaga na maging kompleto kayo para masuportahan both. Tsaka maipakita sa kanya na welcome namin siya dito sa amin. Dito sa atin, sa Pilipinas. He joined us at the church. Although he's a Christian, he did join us. He's like a member of the family. Even though we met for the first time, as if we met a long time already, and as if he's already our son and he's a brother to our son. And then before he left, he's already calling me mother, and then he's calling my husband dad, and then his brother my son. This is the first time na nagkaroon kami ng guest, tapos Korean pa. Excited kami bago pa lang dumating yung guest dahil syempre alam ko na how they treated my son nung siya naman ang nasa Korea. So parang this time, andun yung feeling na gusto mo namang ipakita sa kanila yung kultura nyo, kung paano naman kayo mag-estima ng guests. So it was our chance. And we were delighted to have Shoko around because napakabait niyang bata, napaka-mature. At saka I've heard good things about him nung nasa Korea si Rafael. Sabi nga niya, napaka-respectful ng mga Koreano, mabait, at saka disiplinado. So, he was a good influence sa anak ko. So sabi ko, it's about time na ma-return yung favor. And I want him na pagbalik niya ng Korea, masabi naman niyang, iba ang Pinoy, iba ang Bosconian. So, yun. Madali siyang kasama sa bahay kasi he eats anything. Wala siyang arte sa katawan. At saka, yun na nga, very respectful. Hindi ako nahirapan in terms of yung gawain sa bahay kasi, ano sila una, tahimik siya. Pangalawa, pagdating sa kain, he prays with us bago kumain. So, hindi ko nga naisip kung iba ba yung religion niya o hindi because nag-adapt siya So, hindi naman kami nag-alangan. So, wala akong naging problema sa kanya. Mabait na bata. Napakarami ko talagang values na natutunan nung nasa Korea ko and nung nasa Philippines sila.
So, gaya nga ng sabi ni Father Ino, hindi mo matututunan lahat ng mga bagay sa loob lang ng classroom. Minsan, kailangan mo pa lumabas para makapag-explore ka pa at matuto ka. So, actually, ang pinaka natutunan ko lang talaga nung sa program na to is yung brotherhood namin. Kasi, sa kanila, although Catholic school sila, karamihan sa kanila hindi sila Catholic. Pero hindi naging hadlang yun para mag-bond kami with each other. And sa totoo nga lang, nag-share pa nga kami ng mga experiences namin sa akin bilang Catholic. And doon pa lang, nako-connect na namin yung culture nila sa culture natin. And masasabi ko lang na although may mga pinagkaiba yung mga culture nila kaysa sa culture natin, parang wala yun sa kanila. Kumbaga hindi nila tinitingnan yun as hindi nila tinitingnan yun bilang hadlang para maging kaibigan kami sa isa't isa. And yun lang. Ang mga values na natutunan ko sa experience na ito ay exposure. Kumbaga, ini-expose namin ang sarili namin at ina-apply namin kung ano yung mga natutunan namin sa school since bata pa. Kumbaga, pinapakita namin sa kanila kung ano yung mga natutunan namin at pinapakita din nila kung ano yung mga natutunan nila sa bawat araw. At gusto ko din na sabihin na kahit iba't iba tayong pagmumukha o iba't ibang klase tayong tao, iisa lang tayo. Tayo ay purpose na ginawa ni God. Kumbaga, wala naman pagkakaiba sa ating sarili at sa ugali ng ibang tao. Pares lang tayo, iisa lang tayo. Kumbaga, ganun din yung natutunan ko doon. Kahit iba sila, kahit malayo ang distansya nila sa amin, kumbaga, parang pinapakita na din namin na parang kuya namin sila or part of the family. At pinapakita namin na minamahal namin sila at parang minamahal din nila kami. Dahil sa pangyayaring ito'y lumutang ang kulay ng pagmamahal ko sa aking pamilya. Naiintindihan ko na ang napakagandang kulay na ibinibigay ng ating mga pamilya upang gawing mas makabuluhan ang turo ng ating paaralan at ng ating pananampalataya upang isabuhay sa araw-araw ang pagiging Pilipinong Kristiyano. Kapag pinagmasdan ko ang mga pictures at videos ng exchange program, lagi akong napapangiti. Hindi dahil sa mga lugar na napupuntahan namin at mga pagkain pinagsaluhan, kundi dahil ang alaalang dala ng exchange program ay nagbigay sa akin ng mga kulay na higit pa ang mga kulay ng color wheel na anumang kombinasyon ang pagsamahin ay magbibigay ng kaginhawaan sa mata upang makita ang katotohanan na ang tulad kong Bosconian ay maraming mayaambag sa lipunan. Mga simpleng bagay na hindi kailangan ng rekognisyon o pagkilala, ngunit sasapat na upang makatulong sa iba. At hindi ako nag-iisa. Marami kaming naimulat ang mga mata at nagkaroon ng mataas na pagpapahalaga upang bigyang kulay ang bawat isa, katulad nila. It was a great week. Beautiful sunset cruise, meeting with four children at Pier Street, and beach in Subic Bay. It was amazing days and amazing days. But above all, it is the humanity that I cannot forget. My homestay family, Mike, Timmy, Sofia, Andrea, Elia, Alisa, and the dog Mowgli Idioma were so warm and heartful. I don't know how to appreciate them. I never forget your kindness, so thanks again. And Father June, I really respect you from my heart. Because about your suggestion to this program, you are here. That's so okay. And Teacher Dennis, how talented you are. Yeah. He prepared everything for us. Thank you. Maybe we think it's the last time to meet you, but I don't think so.
2 weeks later, I will meet Brandon's parents in Saipan. I think it's not a coincidence. In Korea, we call it inyeon, which means connection with each other. Okay, so we have inyeon. Let's meet together every day. Salamat po.